Musta? May nagulat? Ha? Nag-greet lang ako ng good afternoon. Marami nagulat, no? Ano? Musta? Musta po kayo? Advance happy Valentine. Bukas, no? Oh, lahat may kadate bukas? Wala? Bakit wala? Sa trabaho na. Hindi pa kami nasa Rama sa laki. Walang pera. Kama, may kadate ka? Wala. Wala. Gusto mo? Ang iba dyan, padamit-damit ng pula. Advance ko, no? Okay. Lusensya na. Nag-greet lang ko ng noon at nagtanong lang, lalabas na rin ako. Sabi ni ba, akala ko itong speaker. Okay. Actually, akong speaker ngayon. Nabanggit pa ni Ma'am Sandralyn kung sino kasunod na speaker? Nabanggit ba? Hindi pa? Hindi pa ako napakilala sa inyo? Hindi? Okay. Di ba ako lang papakilala sa sarili ko, no? Ako yung kasunod speaker ngayon, no? So, kumusta? Lahat mayroong natutunan. Babalik ko si Ma'am Sandralyn sa inyo. Babalik pa, no? Babalik pa siya doon sa departure tips, no? So, ngayon ganito. Kasi nagpanibago yung oras namin, dapat mamaya pa o kanina na una dapat, pero may nauna. Kamusta naman? Tapos lang yung video, no? Okay na? Kumuha lahat ng ATM? Kumuha? Okay. Sayang yun. Kasi yung ATM, anong purpose? Yan po ang lagyan mo ng pera pagdating doon. Pag nagpadala ka sa pamilya, kailangan may natira doon sa ATM mo. Kasi bakit? Sayang pag uwi mo. Yan ang magagamit mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, no? Kunyari wala kang pera sa wallet, iwas, hold up. Kasi ngayon uso ng hold upan. No? Uso na naman uli. Paglabas mo, alang dyan, may nakamonitor na sa'yo. Akala mo rider na magkatid sa'yo, yung pala kung saan saan galing. Ingat kayo, ha? Uso yan ngayon. Hindi mo alam lahat ng pipidos. Pero sa loob ng pidos, mayroon din pala. Mayroon ba? O, nagpipidos lang talaga. Kasi may tinanong ako nung nakarang araw, Sir, anong trabaho mo? Sabi niya, wala. Kaya ako nag-abroad, sir, eh. Mulang simula, wala kang trabaho? Wala po. Standby na ako sa probinsya namin. Anong ginawa mo? Paano ka nabuhay? Sabi niya, chumikimpo lang minsan. Chumikimpo! Dito sa ano ko. Sabi ko, ingat kayo. Baka mamaya kayo magkimpuan. No? Hoy! Ngayon, nakakagulat? Lumapit ka sa akin, mas lalo kang magugulat. Ganito kasi, ako yung speaker na lahat ng tulog pinapagising ko. Lahat ng may problema, dagdagan ko. Sabi niyo ba? Ha? Ganun ba? Hindi po. Mayroon akong sasabihin sa inyo na akala mo problema. Na akala mo, after ko mag-talk, akala mo, no? Matagdagan yung excitement mo. Yun pala, maubos yung excitement mo. Bakit? Dahil sa sasabihin ko sa inyo ngayon, napakalaga. Yung hindi mo alam, no? Yung hindi mo alam, doon kay Ma'am Sandralyn kanina, sa akin mo malalaman. No? Bakit? Siyempre, Ma'am, gusto mong malaman. Sasabihin ko sa inyo, no? Bakit? Napakalagang bagay na to. Batas lamang ang pag-usapan natin na dapat malaman ng isang OFW. Bak! Yan! Nahimatay na. Akala ko natumba na si Sir. Ayan. Kayong nasa likod, okay lang pa kayo dyan? Ha? Okay lang, ha? Kasi, dapat, paglabas ko dito, lahat ay may natutunan. Dapat, lahat, pag nag-exam ako ng 1 to 50 items, dapat lahat pasado. Bakit, Mr. Sam? Mag-exam ka pa? Wala na nga kaming kain, mag-exam ka pa. Okay. Pero bago ko ipagpatuloy, magpakilala muna. No? Mas maganda ba makilala yung nakatayo dito sa harapan? Hindi pwedeng nakatayo sa harapan, hindi mo alam kung labas mo dito. Hindi mo naman kinuha ng number. No? Kaya pag tumawag ka, magtanong ka, wala kang pagtanungan regarding sa dinidiscuss nila. Kasi hindi mo na kilala, hindi ka pa binigyan ng number. Tama?
Pero kayo, binigyan kayo ni Ma'am Sandra Lynn ng number. Dito kanina. Binigyan. Pinicturean nyo. Ang tanong, anong purpose nun? Just in case of emergency. Ang tanong, pag tinawagan nyo, lahat ng mga number niyo, sigurado ba kayo? May makausap kayo? Sigurado ba kayo? Hindi? Hindi. Ako magbibigay mamaya. Okay, pangalan ko. May ballpen? Okay. Baka may nagpapakilala ako, nakalimutan mo na rin ako paglabas dito. Okay, may ballpen. Itong pangalan ko. Concentrate ha. Ang pangalan ko, by the way, may ballpen. Kaya kahit may ballpen ka, baka hindi mo naman isulat ni isang liter ng pangalan ko. O ito na pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carbosa, tagapagsadya ng May Papyrus Maligang Star Day. Nandito rin po kami, ibarat tatanong, Mrs. Sam, ba't kayo nandito kami dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Ang ibarat tatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Ma'am, naisulat mo? Hindi? Mabilis ba ako magsalita, ma'am? Mabilis? Mabilis? O, mabilis. O, ang tanong ko, ano gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Ha? Yan ang tanong ko. Mabilis o matagalan? Mabagal. Mabagal. Siya ang tinatanong ko, itong sumagot. Ano mo? Slowly but surely? Okay. Hindi ako nawala sa topic ko ha. Maganda dito. Ang daming gwapo dito eh. Ay, sabi ng iba, ano ba itong pinagsasabi ng speaker na to? Maghintay ka lang. Kasi dito, malagang bagay ang pag-usapan natin ngayon. Ma'am, pasensya kung mabilis. No? Ganun talaga ako. Ang purpose ko lang, para mahabol mo ako, try kung kaya mo ba akong habulin. No? Ngayon, mabilis talaga. Pero ang sagot ng isa dito nung nakaraan, sabi sa akin, nung tinanong ko, ma'am, ano gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ang sagot sa akin, ma'am, sir, gusto ko matagalan. Bakit? Sabi niya, gusto niya matagalan. Bakit? Sabi ko, tama, ma'am. Iba naman talaga pag matagalan. Kasi bakit? Feel na feel mo. Yung nangyari sa'yo, no? Kung anong nagpag-usapan natin sa Pidos. Feel na feel mo, yun ang pag-usapan natin sa Pidos. Yan, feel na feel mo, paglabas mo dito, mayroon kang natutunan, tama? May sinabi ba akong masama? Wala. Di ba wala naman sir? Ang iba kasi, mapag-isip ng masama. Tama? Kaya tumatawa akala kung ano-ano nang sinasabi ko dito. Okay! Ngayon ganito. Concentrate ha. Ayaw ko kasi, may nakita ako dyan na nakaidlip. Pag nakita ko, nakaidlip ka, normal lang. Magugulat na lang ang katabi mo. Bigla na lang aangat yung puwit mo sa upuan. No? Bakit? Ayaw ko na may nakatulog. Bakit? Baka mamaya paglabas mo dito, wala ka talagang alam eh. Ang gusto ko paglabas mo dito, may alam ka. Welcome po. Sa inyong lahat sa Pidos. Ano? Welcome po sa inyong lahat dito sa Pidos. Amipa Pidos. Swerte nyo ha. Dito kayo pinagpidos ng agency nyo. Pasalamat kayo sa inyong agency. Ibig sabihin, yung agency nyo matitino. Kasi hindi matitino yan. Hindi kayo ipapidos dito. Bakit? Mayroon pala doon sa loob. No? Sabihin, mayroon pala doon sa loob. Oh. Pag oras na may problema, madadali tayo. Matakot ka kung may ginagawa ka masama sa OFW. Pero kung wala kang ginagawang masama sa OFW, honest ka sa pagtulong sa OFW, dito ka talaga ipapidos. Dito ka talaga magpapidos. Bakit? Ayaw nilang mapahamak yung OFW pagdating sa labas sa bansa. Ayaw nila ng kanilang mga participants, puro ATM, pero pag uwi ng Pilipinas, walang laman. Tama? Kaya kayo dito pinagpidos ng inyong agency. Kaya dapat palakpakan yung agency nyo kahit wala dito. No? Palakpakan nyo. Ganon. Okay. Okay! Ngayon ganito. Mr. Sam, kilala niyo na ako. May number pa ako, 0948-090-000 at 0965-135-480. Mabilis din. Mamaya ibibigay ko sa inyo. Isang batas ang pag-usapan natin. Sana sa 100% na excitement mo kay Ma'am Sandra Lynn, hindi mababawasan. Bakit?
tuwing may sasabihin ako at may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa excitement mo na 100%. 20%. Bawat may nangyari sa'yo. 5 beses lang naman ako magbawas. 20%, no? Times 5. Ilan yan? Di ba? 100. Pag nagbawas ako, maubos yan. Pag lahat may nangyari sa'yo. Concentrate. Umpisa na natin. Sino ang mga first time? Exabroad. Taas yung mga kamay. Exabroad. Taas. Huwag mahiya. Medyo marami-rami ngayon. Minsan, wala na talagang tumataas ang mga kamay. Oh. Sino mga first timer? Taas yung mga kamay. Sino mas marami? First timers or ex-abroad? Mas marami ang mga first timer. Okay. Mas marami. Pero minsan, wala na talagang tumataas dito ng mga ex-abroad. Hindi pa kayo magtataka. Bakit mas marami lagi yung mga baguhan kaysa mga datihan? No? Minsan, wala na talagang mga ex-abroad. Hindi kayo magtaka. Okay. Sabi ng iba, pakialam ko sa'yo. Nakatingin lang sa akin, pero yung nasa isipan, habang nagsasalita ako, pakialam ko sa'yo, bilisan mo kasi layo pang inuwian namin. Alam ko yun. Alam ko yun. Kasi mula kanina, wala pa kayong kain. Tama? Alas 10 pa kayo pinapasok. Bakit hindi kayo pinakain? Nasabi ng uwa, dapat ang mga OFWs mahalin. Huwag pagutuman. Huwag pagutuman. Kasi bakit? Kaya nga nag-medical yan eh. After na medical, malalaman mo kung fit or unfit ka. Pag fitur ka, magpidos ka. Ngayon, pinagpidos ka, walang kain. Makaalis. Pag alis, doon na, inatake ng ulcer sa labas ng bansa. Kaya kung bakit maraming OFWs na ilang araw pa lang sa labas ng bansa, sir, gusto ko nang umuwi, sir. Bakit? Sir, may ulcer kasi ako eh. Hindi alam ng medical center dito sa Pilipinas bago pa umalis. Ba't taano ko pumasa sa medical? Tama? Kaya dapat, pinapakain yung mga OFWs. Alam ko maraming gutom dyan. O ngayon, ex-abroad. Sabi ng iba dyan, ex-abroad naman kami. Dapat, hindi na kami magpigos kasi pabalik-balik na lang to. Yan ang pagkakaalam mo. Ang sabi ng uwa, ex-abroad, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, magiging sa mga ex-abroad. Bakit? Ex-abroad ka. Alam mo kaya, yung sasabihin ko ngayon, alam mo kaya, batas to. Araw-araw o taon-taon mayroong pagbabago na dapat malaman ng OFW, kahit ex-abroad siya, ay nagkakataon na sa labas siya ng bansa, may pagbabago na ipinapatupad ang ahensya ng gobyerno para sa mga OFWs. Sino nag-implement o nag-update sa mga OFWs? Yung PIDOS. Ay nasa labas ka ng bansa, normal lang. No? Hindi mo. Hindi mo alam yun. Kasi bakit? Nasa labas ka ng bansa. Tama? Ma'am, welcome po sa PIDOS. Kararating niyo lang. Hindi ako lumipat lang ako. Lumipat ka? Frozen na. Okay. Di ba ma'am, dito pa iinitin ko. Tama ng ginawa mo, ma'am. Ikaw na nagtiis ngayon sa harapan, ikaw ang maunang bigyan certificate dito. Alam nila na pag nagbigay ng certificate mamaya, ang unahin sa harapan. 3 minutes, hindi pa naubos ang certificate. Yung nasa likuran, balik na lang kinabukasan. Ma'am, tama yung ginawa mo, lumipat ka dito. Okay! Ngayon, kakagulat? May wala naman. Magagamit ko pa. Okay, dandahan lang ma'am. Okay, ngayon ganito. Mrs. Sam, ano bang dapat mong sabihin? Itatanong sa amin. Mayroon akong tanongan. Mga ex-abroad, sino ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Wala? 15 years. Sagot, 20 years. 20 years ka ma'am? 25. 25. Grabe. Hindi na ako magtatanong kung may 10 years, 15 years. 25 years. Ma'am, grabe. Ma'am, 25 years ka sa labas ng bansa. Kamusta naman? May naipon? Mayroon naman.
Anong naipon mo? Lupa. Lupa. Inipon mo yan, ginon. Napundar mo. Lupa at bahay. Pag naipon, pera. Tinatanong ko. Napundar mo, lupa at bahay. May anak, ma'am? Meron po, college. College. Ilan, ma'am? Isa lang. Isa lang. May asawa po? Okay. Ilan? Isa lang din. Saan si Misty nagtatrabaho? Dati rin sa Saudi, ngayon nandito na. Nandito na. Anong trabaho niya ngayon? Ngayon sa, may bakery kami. Okay. Ma'am, anong work mo doon? Sa labas naman sa anong work niyo doon? Fashion design po. Fashion design. Fashion design. Kaya mo to? Okay, ma'am. Sensya na ako. Makulit lang talaga ako, ha? Sa mga mainipin dyan, sige, tuloy-tuloy lang pagka mainipin mo. Paglabas mo dito, high blood. Okay, ganito lang, ma'am. Thank you very much, ma'am. Wala ka bang naging karanasan na maganda o hindi maganda sa labas ng bansa? May naging karanasan ka na hindi maganda sa labas ng bansa, ma'am? Mayroon? Wala naman. Kaya ka nagtagumpay, nakauwi ng Pilipinas na may ipon at nakatulong sa anak. Dito mayroon bang may karanasan sa labas ng bansa na hindi maganda? Pero bumabalik pa rin mag-abroad para sa pamilya? Mayroon dyan? Mayroon? Huwag kayong mahiya. Kasi pag nahiya ka, mas lalo tayong matagalan. Pero pag hindi ka nahiya at pumunta ka dito, hindi ko na patagalin ang pagli-lecture ko. Bakit? Dati-dati 1.5 hour ako magli-lecture. No? Wala pang pandemic yun. Maganda ang sahod nun. Dahil ngayon, after ng pandemic, 30 to 40 minutes na lang. Bakit? Wala na sweldo eh. Okay, di ba? Okay. Ngayon, ganito. Magtanong lang. May mga performer? Mayroon? Ma'am, saan? Anong country? South Korea. South Korea. Wow. Kayo ma'am, mga performer? Testing. Okay, ang dami niyo pala. Ma'am, anong performer? Mga awitan? Sample nga. Kasi, sample lang. Madali, ano lang. Buksan mo yung ano mo sa karaoke, ano. Pwede? Sample? Anong kanta? Paborito mo, ma'am? Sample mo. Dito, ma'am. Anong dito, ma'am, para makita. Sige. Dito para makita kanila. Sige, sige. Sige, ma'am. Sample, guys. Sample ng mga performer. No? Sa Japan. Okay. Ma'am. Anong kanta, ma'am? Kasi ang sige, ma'am. Sample. Ready? Sing. So it's gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's away on the other side. It's a climb. Wow! Thank you very much, ma'am. Wow, yan ang mga OFW. Hindi lang, no? Hindi lang matapang, no? Hindi lang matapang. Makapal din ako pa. Makapal ba? Matapang palaban, no? Ganon ang mga tibay ng loob. Yan ang mga For my love. Sus, nako, sabi ko sa'yo. Tawagan niya ako, may number ako. Okay! Okay, nagpapatawa lang ako. Pero, yan mo itong buhay ko. Grabe ka, gusto mo isa? Nagkakataon siya. Ha? Okay, tama na yun kasi mga kapusan mo naman. Kala nyo. Okay! Yan po. Yung mga OFWs, dapat may tibay ng loob, matapang at palaban. Na? So, thank you po sa inyong pagpaunlak sa akin. Sana po, tuloy-tuloy. Pagdating nyo sa labas ng bansa, sana tuloy-tuloy na maging matagumpay kayo. Kaya yung inyong nakita ngayon dito, guys, makikita nyo na rin yan pag nasa labas kayo ng bansa. Hindi pa kayo nakarating ng labas ng bansa, nasa social media na kayo bukas. Kasi bakit? Nandito na kayo. Oh, una. Okay. So ngayon, magtatanong lang. Sunod na katanungan. Fix abroad. Isigaw niyo ng malakas.
Masarap buhay OFW hindi. First timers. Narinig niyo? Kung kunti lang sumagot. Pero walang masarap doon. Hindi. No? Hindi masarap. Bakit? Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit ang buhay ng OFW. Pero, sobrang sarap. Pag kumikita ka na at padala ka na sa pamilya, doon na sarap. Okay? Ngayon, kaya ako nandito. Masaya kayo lahat. Sana hanggang sa pagtapos ko, hindi mabawasan ang excitement mo. Magtatanong lang. Batas ang pag-usapan natin. Gusto ko ipaalam yung batas na to kasi hindi napakadali yung pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. Hindi madali. Iba ang batas dito sa Pilipinas. Iba ang batas doon. Tama? Sa abroad? Iba ang batas doon. Kunting pagkakamali mo lang. Sabi ni Ma'am, sugutan naman. Depende naman sa violation. No? Depende sa violation. Sana yung nangyari sa iba, huwag mangyari sa inyo. Ngayon, concentrate. Mrs. bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Sunod na katanungan. I-ready na ang inyong mga sarili. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Yes. Sino nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Guys, kukunti lang ang nakapag-sign ng kontrata. Okay. Ayon sa batas, ang isang OFW bago mag-videos dapat siya nakapag-sign na ng kontrata. Nasa batas po yan. Nagpapatawa lang ko kanina. Pero yung pagpapatawa ko, ang purpose ko lang, mawala yung antok mo. Ang gusto ko lang, lahat ng sasabihin ko dito, may matutunan ka. Nasa batas, dapat bago ka mag-videos, dapat nag-sign ka na ng kontrata. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-sign ng kontrata, may tendency. Yung excitement mo na 100% kanina, mababawasan na ng 20%. Ang natira is 80%. 80% na lang, tama? At dapat, after mag-videos, sisiguraduhin na ikaw ay makaalis na. No? Kasi yan ang nasa batas. Ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan 60 to 90 days prior dapat na-deploy na siya. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan mulang nag-apply ka at nabisahan, dapat wala ka na sa Pilipinas, dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ng iba, ha? Bakit kami nandito pa rin? May ibig sabihin, another 20%. Ang ibabawas ko doon sa excitement mo, ang natira is 60%. Guys, hindi po to biro, batas po to. At dapat, bakit makaalis ang isang OFW sa loob ng 2 hanggang 3 buwan? Kasi ang iba dyan, hindi lang nakapagpidos, hindi lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba dyan, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit kami sobrang laki? Kaya normal lang, sa sakit ang noo mo at batok mo sa naririnig mo sa akin ngayon kung nangyari sa'yo. Dahil nangyari sa'yo, another 20% ang ibabawas ko. Dapat equivalent of 1 month salary. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o restaurant, sabi ni Ma'am, sa Mang Inasal. Doon kayo minamit, Ma'am. Ma'am, Mang Inasal. Ang iba sabi sa akin, Sir, bakit kami sa Jollibee? Sabi ni Ma'am, at least, pinamirinda tayo. Oo. Pinamirinda ka, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Sabi ng iba dyan, parang nangyari sa akin ha. Kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko, ang nagtada is 20% na lang. Tama? At dapat pag nagbayad ka, merong kaukulang resibo. Sabi ng iba,
Resibo? Bakit kami wala? May ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, ubos na ang excitement mo. Kasi ibabawas ko pa yung 20, wala na natira. Tama? Ang tanong, seryosuhan, sumagot ka. Ang tanong, tuloy, hindi. Tanong, tuloy, hindi. Wala nang tutuloy. Tuloy pa rin. Mrs. Sam, bakit alam mo? At ano ngayon kung mayroong ganun? Okay. Iyan po. Dahil nangyari sa'yo, meaning to say, you are a victim of illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kung ang kriminal nakapatay na kulong nakapagpiyansa sa batas na yan, Nobel. Kaya dapat, ingat. Guys, ingat ha. Kaya kung nangyari sa'yo, dapat, wag hayaan na hindi malaman ng agency. Maraming gumagamit ng pangalan ng agency sa labas. Nagre-recruit. Nagipag-transaction sa labas. Hindi naman talaga ang agency. Ginamit ang pangalan ng agency, pati staff doon, para lang mapaniwalaan. Nung maniwala, pinagbabayad ng malaki. Katulad ng 12 teacher. Papuntang Korea kay ma'am. Papuntang Korea. 280,000 bawat isa. Last year yun. November. Nakaalis? Hindi. Matanda ang suspect, 60 years old. No? Dinali through social media, online, nagbabayad. Pero nung unang nagkita sila sa Las Piñas, dito ang bahay ko. Ha? Tiwala na kayo sa akin, dito nyo ipalo up anytime pag may gusto kayo gusto nyo magpalo up. Nung magpalo up, kasi nakapagbayad ng 280,000, wala na. Nangupahan lang pala doon. Ingat ha. Mr. Sam, bakit alam mo yung mga ganyan? Kasi, yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Bakit? Ang cellphone ko nakatutok yan. Bakit? Yung hindi ko nahuhuli sa labas, minsan sa loob ng pidos ko na